Ito ang pinakasimpleng business model na nakita ko sa internet ng isang foreign na vlogger. Una, bumili ng ticket papunta sa Pilipinas. Pangalawa, pumunta sa mga barangay basketball court. Pangatlo, bastusin ang mga tao na mga makakalaro niya. Pang-apat, i-upload. Panglima, kumita. Pang-anim, umalis, sibat na. At pag ininsulto mo ang mga ganitong tao matapos nilang mang-insulto ay magagalit sila na mang-iinsulto sila pero hindi mo sila pwedeng insultuhin. Ako nga pala si Juice Pancho at ngayon ay pag-usapan natin ang isa na namang foreign na content creator na dumayo dito sa Pilipinas para gatasan na naman ng mga views ang atin mga kababayan dahil alam naman ng mga foreign vlogger na yan na talagang mina ng views ang mga Pilipino dahil talagang ganun tayong kalakas mag-consume ng social media at himayin natin ang mga kontrobersya tungkol sa pambabastos niya sa ating mga kababayan habang ginagatas niya at pinagkakaperahan. Kaya umpisahan na natin, let's go! Si K-Showtime na Kevin Watt sa totoong buhay ay galing sa Jane and Finch, Toronto, Canada and siya ay isang vlogger, content creator na ang niche niya is streetball o yung medyo artistic and street style na basketball and nakapaglaro na rin siya sa Kentucky kalaban ng ilang mga players na nasa NBA na ngayon at kaibigan din niya ang rapper na si Drake. At mayroon din siyang maliit na charity program sa Jane and Finch, Toronto, Canada and yun na yun. Yun na yung ilan sa mga mabubuting bagay na pwede nating mabanggit tungkol sa taong ito, to be fair. Kasi ang kwento natin ngayon ay hindi naman tungkol sa kung ano ang nagawa niya sa Toronto, Canada. Ang kwento natin ngayon ay kung anong nagawa niya dito sa Pilipinas, kung bakit nanggigigil sa kanya ang mga netizen at kung paano niya to ginawa. Ang formula niya ay simple lang. Magpunta sa mga public court sa kahit saang bansa. Manalo, man-trash talk, bastusin ang mga lokal, lalong-lalo na yung mga mukhang natalo, i-record, i-upload, ulitin. Yun lang. Gumana ang kanyang formula sa Toronto, sa UK, sa US, sa bawat mga bansa. Bawat mga bansa, panalo. At bawat upload, content. Bawat tao na natalo niya sa harap ng camera, ang katumbas nun ay views, pagkatapos nun ay naisipan niyang subukan ng Pilipinas. At dito nagsisimulang maging interesante ang ating kwento ngayon sa video na to. Bakit naisipan niyang dumayo ng Pilipinas para dito naman gawin ang ginagawa niya sa iba't ibang mga bansa na tinatawag niyang the takeover? Una, dahil maituturing na basketball capital ng Southeast Asia ang Pilipinas at totoong-totoo naman yan at wala tayong argumento dyan dahil tayo sa Southeast Asia ang bansa na talagang pinakamahilig sa basketball. Pangalawa, mura ang production cost kumpara sa US tsaka sa UK. Pangatlo, yung visual contrast ng isang sikat na Canadian creator sa isang barangay basketball court dito sa Pilipinas na talagang yung ganong klase ng visual, yung idea na yon ay siguradong magba-viral yon. Alam niya yon, talagang kalkulado niya na yon. Pang-apat, ang ating mga kababayan ay hindi pa sanay sa ganitong klase ng content format kaya mas madaling ma-caught off guard, mas madaling ma-rage bait at mas madaling mag-viral dahil ang Pilipinas ay maituturing na social media capital ng buong mundo sa pag-consume ng mga content sa social media. Kaya naman pumunta siya dito at as usual gumana na naman ang formula niya kagaya ng palaging nangyayari sa mga bansa na pinupuntahan niya para makipaglaro ng basketball at i-rage bait ang mga tao doon sa pamamagitan ng pambabastos sa mga lokal na nakakalaro niya ng basketball sa mga lugar na yon. Sa North American streetball ay talagang normal na at karaniwan na ang trash talking at nangyayari to sa loob ng laro. At pagkatapos ng laro tapos na rin at uuwi kayo na parehas na may respeto sa isa't isa at parehas may napatunayan sa isa't isa. Sa barangay basketball court, magkaibang kultura ang umiiral dyan at ang basketball court ay extension ng komunidad. At sa barangay basketball court, ang kalaban mo ay posibleng kapitbahay mo o kaibigan ng tito mo at posibleng nanonood ang kanyang pamilya sa courtside.
at kung ano mangyari sa laro ay nakikita nila yon. Kapag pinahiya mo siya sa harap ng lahat, hindi ka lang basta nanalo sa laro na yon, binago mo rin ang kanyang relasyon sa lahat ng taong nasa paligid ng court na yon. At bago tayo dumako sa susunod na mga bahagi ng ating kwento sa video na to, ay gusto ko munang ipakita sa inyo ang ilan sa mga title card ng kanyang mga videos dito sa Pilipinas. Pero teka sandali, Faulipinos, Foulipinos. Ginawa niya ang pangalan ng ating lahi na punchline para sa title ng kanyang YouTube video. Siya ang nag-type nito at siya rin ang nag-post. At isa pa, he wanted to fight, so I expose him in his own hood. At Manny Pacquiao, the only Filipino that can beat me in 1v1. Pati ba naman si Ninong Manny, dinamay pa. At hindi ko na kailangan magdagdag ng kung ano pa dyan sa mga title card na yan, dahil yung mga title card na yan ay sapat na para maintindihan na talagang tinutuya niya mga Pilipino. Kapag may mga kontrobersya online, lagi nating inaasahan na ang mga nagre-react ay mga anonymous na keyboard warriors, mga account na walang bilang, walang bitaw, walang karir na nasa laro. Pero iba ang nangyayari ngayon sa pagkakataong ito. Naglabas ng pahayag si Kian Baclaan, guard ng Caloocan Batang Kangkalu ng PBA. Profesional, may kontrata, may pangalan na pinangangalagaan sa loob ng basketball community at pinili niyang gamitin ang lahat ng iyon para sabihin ang pahayag na ito. Sa mga nakakalaro nito, huwag nyo hayaan ganyanin kayo. Nasa Pinas tayo minamaliit tayo. Makakahanap ka rin ng katapat mo. At ang sumunod ay si Jackson Corpus na dating PBA player at hindi siya nag-hold back sa pahayag na ito. Papayag ba kayo na ginaganyan kayo ng dayo? Babatuhin kayo ng bola sa muka. Pag ako naka 1v1 neto, baka hanggang 1 point lang shoot neto. Kakausapin ko na di maganda yung ginagawa niya sa mga nakakalaban niya na Pinoy. Tapos, magsosorry na di ka sure baka leeg ang tama mo. At yung babatuhin ng bola sa muka. Pag-usapan natin ng diretso yan kasi nakita naman na ng lahat yan, napanood na ng lahat yan at hindi na yan maituturing na trash talk, talagang harapang pang-iinsulto na yan. At hindi na yan dahil nagkasarapan lang sa laro, yan ay maituturing ng physical intimidation at insulto sa mga tao na hindi naman niya kilala. At sa loob ng isang bansa na hindi naman niya tahanan na may camera sa tabi niya at nire-recordan lahat. Pagkatapos nun ay i-edit yon, i-upload at monetize sa mga video na yon. Pagkatapos uuwi siya sa Canada na nagatasan ng ating mga kababayan habang pinagmumukha niyang payaso at kawawa ang ating mga kababayan sa mga videos niya. Na para bang pakiramdam nitong tao na to ay utang na loob natin sa kanya na mapapasama sa mga content niya ang ating mga kababayan para pagmukhaing tanga at katawa-tawa. Pero ang pinaka-interesting na reaction para sa akin ay hindi galing sa isang PBA player kundi galing sa isang kapwa content creator na si Boss Toyo at talagang nag-alok pa ng pera sa mga taong pwedeng makalaro si K-Showtime at kayang manalo laban kay K-Showtime. At ang sabi ni Boss Toyo, dahil hindi tama ginagawa neto, hindi ka Pinoy tapos kung umasta ka, eto hahayaan ko talaga, ako pa mismo mangunguna. Sabihin nyo na coops ako pero hindi ko hahayaan na ganyanin tayo ng ibang lahi. Umalis ka dito. Unang-una, pinagkakakitaan mo na mga Pinoy pero kung umasta ka, willing ako magbigay ng TF para sa ogags na to palapagin lang sa Cavite. At sa lahat ng iyon, kay Baclaan, kay Corpus, kay Boss Toyo, ang buong Filipino basketball community na mga nagbigay ng pahayag na puro may mga pangalan ay hindi naglabas ng pampublikong pahayag si K-Showtime. At ang kaisa-isang bagay na pinakamalapit sa isang sagot ay yung TikTok title niya. Taragis na yan, parang ikaw pa kinakawawa namin, hayop ka. At kahit hindi scripted, yung pinaka-format mismo ng takeover is talagang problematic sa totoo lang. Marami ang nagsasabi na scripted lang naman ang lahat ng mga laro na yon at bayad ang mga nakalaban niya at pinili niya yung mga mahihina para magmukha siyang magaling.
Posible naman yon, and allegedly nasasabihan na nga siya ng ganyan noon pa sa ibang mga bansa na napuntahan niya, na kung saan ay ginawa niya rin yung takeover niya, na sinasabi na scripted lang din yung mga takeover na naganap sa ibang bansa noon. Pero kahit scripted, kahit napagkasunduan na ang lahat bago mag-record ang camera, ang mahirap niyan ay hindi nila alam kung paano sila ipe-frame ni K-Showtime para magmukhang katawa-tawa, magmukhang kawawa, pagmukhang tanga sa video para ma-monetize ang video niya at pagkakitaan niya. Alam nyo, hindi na kasi bago to mga kaibigan. Hindi si K-Showtime ang unang banyaga na pumunta ng Pilipinas at kumita sa ating kultura at umalis na parang turista. Ito ang pattern, pumunta ang dayuhan, makita ang isang bagay na maganda sa ating bansa, pagkatapos ay gagamitin ito para sa sarili nilang brand o para kumita, tapos sibat aalis. At lagi natin itong tinatanggap ng walang kapalit at lagi nating sinasabi na okay lang, nabigyan naman tayo ng exposure. Ano? Exposure? Exposure para kanino? Para sa ating komunidad o para sa content niya? Kaibigan, ang exposure ay bayad lang para sa mga tao na hindi pa nila alam ang sarili nilang halaga. Alam na natin ang halaga natin. Hindi na natin siya kailangan para magkaroon tayo ng value. Mahalaga na ito para sa atin. Kilala na ito at hindi na kailangan ng kahit sino pang foreign na vlogger para magkaroon to ng halaga. Kasi ang exposure ay hindi bayad, hindi katumbas ng respeto, hindi katumbas ng dignidad. Ang ating kultura ng basketball dito sa Pilipinas ay hindi na kailangan ng kahit anong exposure sa kahit sinong dayuhan para maging mahalaga. At kung nagustuhan niyo ang video na to, maaaring mag-like, share, subscribe, and pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na video. At sa mga kababayan natin na tumindig at hindi pumayag na magpabata dito sa foreign na vlogger na to, kay Labos Toyo, kay Kian Baklaan, and kay Jack Corpus, at sa mga tao na hindi nagpabata at hindi nagpasupil dito sa vlogger na to para pagkakitaan tayo, saludo ako sa inyo. Yeah.